Hello mga ka-wonder! Nandito tayo ngayon sa bayan ng Castillejo, Zambales na kung saan para tuklasin ang kasaysayan at kultura ng bayang ito. At alam niyo ba mga ka-wonder, sa bayang ito, dito pinanganak ang ating ikapitong Pangulo ng Pilipinas na walang iba kundi si Ramon del Fierro Magsaysay. Tara, samahan niyo ako para sa isa namang wonderful experience. Let's go! Wonderful world, wonderful world, wonderful world, wonderful world. Oh, hey, tara na. Wonderful world, wonderful world, wonderful world, wonderful world. Halika na. At alam nyo ba mga ka-wonder, isa rin sa pinagmamalaki ng bayan ng Castillejos ang tahanan ng mga magsaysay. Tara, samahan nyo ako para pasokin natin ang makasaysayang bahay ng ating dating Pangulo ng Pilipinas. Let's go! Wow! Na naging museo ni Ramon Magsaysay. Oh, di ba? Tahanan ng mga magsaysay. National Historical Institute. Tahanan Magsaysay sa bahay na ito ay ginugol ni Ramon Magsaysay, kapitong Pangulo, na kilala sa Dagay. Diba? Ang Pangulo ng Masa. Not sure kung yung tahanan to ay tinayo noong 1900s, pero sa history kasi, nung sumabog yung Mount Pinatubo noong 1990s, itinayo siya ulit noong 1991. Na-restore siya ulit noong 1991. Ganda! Lugar, lahat ay sasalubungin. Yung mga hagdanan na yan, original yan. Ito, hindi na, na-restore na. Pero registered muna tayo pag pumasok. Karera politikal ay produkto ng estratehiyang pangmilitar. So yan, dito mo makikita yung history ni Ramon Magsaysay nung naging Pangulo ng Sa adventures sumabay. Sa bawat habang, bagong kwento at kulay. Sa bawat lag alaalay, nabubuhay. Isang paglalakbay sa kaganda ng bayan. At alam nyo ba mga ka-wonders, si Ramon Magsaysay ay isinilang noong August 31, 1907. At alam nyo ba mga ka-wonder, ang ating ikapitong Pangulo ng Pilipinas na si Ramon Magsaysay ay mahilig sa paglalangoy, pangingisda, at hindi lang yon, pati sa paghahalaman. Dahil siya ay isang batang masipag at masonorin, pero pilyo sa mga kapatid at sa kalaro. Ito ay isa sa mga ginamit niya sa pag-aararo. Gamit ang pag-aararo, di ba? Araro to, di ba? O, yan. Gamit yan sa pagbubungkal ng mga lupa. At alam niyo ba, mga wonders, ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Ramon Magsaysay ay isang mechanical engineer. Kaya naman siya ay nakapagtrabaho sa Tri-Vitran na kilala ngayon sa pangalan na Victory Liner. At hindi lang siya mechanical engineer. After niya sa Tri-Vitran nagtrabaho, siya ay naging isang leader ng guerrilla. Bago siya naging Pangulo ng Pilipinas, siya ay nagsilbing kongresista ng 2 termino sa bayan ng Zambales. Ito ang barel ng ating Pangulo ng Pilipinas. Ang may gawa niyan, US Army 1907, may serial code yan, Smith Wilson. At hindi lang yun pala, hindi lang siya naging congressman. Siya ay naging secretary din ng National Defense. Noong December 23, 1950. Ito ang mga simbolo niya nung naging secretary siya ng National Defense. Yung medalya para sa kagalingan, ginawad sa kanya ni Pangulong Elpidio Quirino. Halika na. Kasama si Wonderful. Ang unang ginawa ni Ramon Magsaysay, nung siya ay naging pinuno ng National Defense, ay yung pinasuko niya si Commander Arthur ng hook. Nung naging pinuno siya ng National Defense, ito yung naging table niya. Original to, original. Gawa sa Nara, tingin ko. Bawal hawakan. Pero kitang-kita niyo naman yung pakagawa, no? Ang ganda. Maganda yung mga dating, ano. Tsaka malapad, no? Siguro ang dami mga pinipirmang papel. Kaya malapad. Matangkad siya, no?
Yan, nung panahon ni Pangulong Elpidio Quirino, siya ay hinirang bilang Secretary ng National Defense. Kaya makikita nyo kanina yung mga pin, yung mga rank niya na iginawad sa kanya ni Elpidio Quirino at saka ng Washington DC. Tapos yung kanyang unang misa or table nung siya ay nagtatrabaho. At ito, yung sa side ko to, ito yung kanyang ginamit. A uniform. Ganda ng uniform nun. Kasama si Wonderboy. So, naging popular si Magsaysay bilang kalihim ng tanggulang pambansa na siyang nag-udyok sa kanya na hangarin ang pagkapangulo. So, marami kasama na ang mga Amerikano sumuporta sa kanyang kandidatura sa halalan noong 1953. Gayunpaman, nagalit sa kanya ang mga kapwa liberal na nanalo sa maruming halalan noong 1949 dahil sa kanilang pagkatalo sa malinis na eleksyon ng 1951. At nag-aalala rin sila sa maaring makakalaban niya ang Pangulong Elpidio Quirino sa tuwing ito ay tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas ulit. Sa mga yung mga design na damit, no? Ito mga original mga damit niya. Nung naging presidente na ba siya nito? Ito yung mga kasuotan niya. Yan. Para po siyang dollar. Oo nga. O si Apolinario Mabini pa. O ito yung naging pera ng Pilipinas nung panahon ni dating Pangulong Ramon Magsaysay. Tiyan, parang Wonderful world sa bawat biyahe. Kaligaya. ka-original na seal ng presidente ng Pilipinas nung siya ay naging Pangulo ay yun. Yun, at saka ito. Ito is original. Bigay ni Norman Flores Menyoto. O, di ba? Sagisag ng Pangulo ng Pilipinas ay gawa sa kao. Ito yung original na sagisag ng Pangulo ng Pilipinas nung siya ay naging president. So ito yung kasuotan ng kanyang asawa nung nag-o-taking siya sa Malacanang bilang Pangulo or First Lady ng Pilipinas. So itong kasuotan na ito naman ay sinuot niya nung siya ay nag-o-taking bilang presidente sa Malacanang. Ito, original na to, ibang parte. Kasi nga, di ba, pumutok yung Mount Pinatubo na na-damage yung kanilang bahay. So, although hindi naman totally siguro na damage, na-restore nila at ginawa ng museo ni dating Pangulong Ramon Magsaysay. Alam mo, isa sa pinaka-paborito kong presidente kahit hindi ko naabutan si Ramon Magsaysay pag binabasa ko yung kanyang libro. Siya naging presidente ng masa. Ang cute na mga upuan. Parang maliliit pa yata sila yung upuan. Sa bawat bayan maglalakbay tayo. Sa dagat at bundok pa. Naging negosyo ng kanyang mga magulang. Nung pinanganak siya sa Iba, Zambales, pumunta sila dito. And then yung kanyang magulang ay nagtayo ng negosyo at ang naging negosyo ay yung paggawaan ng bakya. Bakya! Oh, yun, bakya. Tara na. Wonderful world. Ito asawa niya. Asawa niya. Ang ganda asawa niya, ha? Anong pangalan ng asawa niya? Los Banson. Los Banson Magsaysay. So, naging dalaga siya, Los Banson. Siya naman ay taga Balana. Balanga, Bataan. Ang grabe yan. Parang ang layo ng panliligaw niya. Visayas, Mindanao. So, ito yung master bedroom nila. O, diba? So, isa siyang relihiyosong tao. Yan. At yung mga damit niya. Kaya mo mahilig siya sa mga mga printed. Eh, alam mo, ito, pinaka ko talaga. Yung gusto-gusto ko magkaroon. Alam mo bakit? Baol. Ito yung baol. Ito mga higaan. Mga typical din, yung pupuntahan natin mga heritage houses. Diba, yung mga design, like yung mga deco art. Tatlo yung naging anak niya, 2 babae, 1 lalaki. Tumatay ng panganay si Teresita. Ang nabuhay pa po si Pinagros at saka yung dating senador. Oo, si Senador John Magsaysay. Kamusta na kaya siya? Buhay. Isang paglalakbay. Ito yung exercise niya. Yan. Treadmill. So imagine mo, di ba? Ang laki ng pinagbago ngayon kaysa noon. Yung treadmill nila, parang ginagamit yung pampilates. Tara na. Wonderful world. Wonderful world. Tayo'y maglibot. Ito yung paliguan nung araw ganito.
O, di ba? Tapos tabo-tabo lang yan. So, imagine mo, ang laki na ng pinagbago. Sa adventures So, ito yung original na pasador na gamit ng ating First Lady na si Ma'am Los Banson. Magsaysay. Los Banson, tama, di ba? So, yan, mga original yan. Pati yung table. Pati yung mga upuan. Ito yung mga baston na ibinigay sa Pangulong Ramon Magsaysay nung siya ay naging presidente. So ito yung mga baston. Pero syempre at that age, bata pa siya, hindi niya po nagamit yan. So siguro kung namatay siya ng matagal, na matanda pa siya, nagamit niya yan. Kaso bata siya na namatay sa Irving Cross. kwento ating nasisiwalan sa adventure sumabay. Wonderful world, wonderful world, yeah, yeah, yeah. Wonderful world, tara na. Wonderful world. Dito siya namatay. Oh. Oh. So ang ating dating Pangulo na si Ramon Magsaysay ay namatay sa Pink Cross sa Mount Manunggal. Imagine mo, during the Pink Cross, so ayon sa history, parang hindi na siya nakilala sa pagkasunog at umabot pa ng 2 araw bago siya naiuwi sa Maynila. At nung time nung naiuwi siya, buong Maynila, mga negosyo, mga trabaho ay huminto para lang makiramay sa kanya. So imagine nyo, mula sa North Cemetery papunta sa Malacanang, nakaisa para sa prosesyon sa nangungulila niyang pamilya. Nakakalungkot, di ba? Isang bayan ng nangungulila. Ito ay isa sa talumpati na Ramon Magsaysay Jr. noong March 22, 1957. Itong laganap na pagpapakita ng pagmamahal ay hindi lamang pagpapalubag-loob sa amin. Itinuturing din namin na ito bilang pinakamahalagang pamana mula sa kanya, sapagkat walang mas mahalagang may papamana para sa kanyang mga naulila, kundi ang kaisipan na siya, wala na sa atin, ay labis na inibig ng lahat ng tao. Minahal niya ang bayan, minahal niya ang kalayaan, at minahal niya ang Diyos. Kung ating ipagpapatuloy ang mga pagmamahal na ito, ay hindi siyang namatay ng walang kabuluhan. Yan yung talumpati ng kanyang anak na si Ramon Magsaysay Jr. Sa loob ng kanyang maikling 3 taong panunungkulan, natamo ni Pangulong Magsaysay ang respeto at paghanga ng mga Pilipino. Kilala bilang The Guy, kinaugalian ni Magsaysay ang pagbisita sa malalayong probinsya at bayan. Naglalakad sa mga maalikabok na lansangan at nag-inot-inot sa mga maputik na taniman ng palay upang makahalubilo at makinig sa mga karaingan ng karaniwang tao. Ang kanyang personal na karisma, katapatan at pagkapayak ang nagpalapit sa kanya sa mga masa. Ang pakikisalamuha niya sa kanila ang nagparamdam sa kanila na pinahahalagan sila ng pinuno ng bansa. So yun, dyan na nga nagtatapos yung video ito at maraming salamat sa inyong pagsama. And I hope marami kayong natutunan sa isa namang makasaysayang kwento ng ating dating Pangulong Ramon Magsaysay. Muli, ako si Paul Castillo at ito ang Isang Wonderful World.